Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ang pag-uusapan naman natin ngayon mahirap ba ang buhay abroad? Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. Ayan, so guys, ang share ko sa inyo ay based on my experience lang po pero yun, iba-iba naman na tayo ng karanasan. Siguro for me is depende sa mindset natin. Ayan, so kasi ako nung una, siguro dahil nga mga first few months ko dito is nagpairal sa akin yung homesick ko. So yun, so ang nangyari is mahirap talaga. Kasi kung depende nga sa mindset natin. So kung ano kasi yung pinapasok ng isipan natin, yun yung nararamdaman natin, yun din yung kinikilos natin. Pero nung bandang huli, unti-unti ko nang nasasanay yung sarili ko, na-adapt ko yung pamumuhay dito. So yun, naging okay na. Ngayon, masaya na ako na dito ako, parang second home ko ng Singapore, yung ganun. Although hindi pa naman ako totally ganun talaga katagal dito na 10 years or something. Pero yun, nakapag-adjust agad ako. Siguro because of inadapt ko kung ano yung situation at meron ako ngayon. So, depende na lang din siguro sa inyo. Kasi guys, ano naman natin na pag nag-abroad ka talaga, na masarap lang pakinggan na salitang abroad, pero ang totoo yung grabing hirap, diyan mo maranasan. Dito ko naranasan yung magpintura. Never ko pang na-try talaga sa Pinas. Naranasan ko maging barbero. Naranasan ko rin mananahi. Ang dami may experience dito na masasabi mo sa sarili mo na lumalabas yung mga hidden talent ko, yung ganon. So which is okay din naman kasi experience yun, yung ganon. So siguro lang, yun nga, depende talaga din sa mindset mo. Kung iyaan mo sa sarili mo na mahirap, mahirap talaga. Yun. Kasi, ang lang din naman yung palayo ka pa lang sa pamilya mo, yun pa lang emotionally, mahirap na yun Tapos, plus magtrabaho ka pa, ganun. Pero kung ilalagay mo rin kasi na, bakit nga ba mas mahirap ang mag-abroad, pero marami pa rin ang gumagawa nun. Marami pa rin sa atin na umaalis ng bansa. It's because of, mas nabibigyan natin ng magandang future ang pamilya natin because of the high salary. So, ako, iniisip ko na lang talaga lagi na pag nahihirapan ako, puti na lang din. Siyempre, may kaibigan din talaga ako na, as in talaga siya talaga, si Sis Joby, at saka si Sis Bernadette, yan sila talaga. Sobrang pagka medyo stress ako sa life ko, nilalabas ko sa kanila, tapos konting advice lang yan sila, tapos okay na ako, ganun lang. Basta nilalabas ko lang, yun. Pero maging selected kayo sa mga kaibigan nyo, yung mag-a-advise sa inyo na magiging okay yung pakiramdam nyo, hindi yung gagatungan pa ng gagatungan din. O mangyayari, lalo kang magiging emotional, lalo kang So yun nga guys, kasi ako pagka nararamdaman ko na ang hirap, yung ganong situation, lahat tayo na nag-aabot nararanasan yun. Lagi ko na lang nilalagay ko na lang sa isip ko na okay lang yan, kasi yung salary ko naman dito is times 3 ng sahod ko sa Pinas. So parang tinatanggap ko sa sarili ko na dapat yung pagod ko, yung ko is times 3 din. Pero pag naisip ko times 3 ba, parang hindi din naman, kasi sa Pinas sa traffic pa lang stress na ako, yung ganyan. So yung parang ko na okay, mas okay pa rin dito. Tapos lagi kong parang inaano yung sarili ko na kung ano yung mga bagay na naibigay ko na, kung anong bagay na meron ako at gusto kong magkaroon. So yun lagi, kasi ambisyosa ako guys. Ambisyosa ako, ang dami ko mga pangarap sa buhay na yun, kaya hindi ako pwedeng mapagod, hindi ako pwedeng mag-give up, yung ganun. So at dami ko rin sinusuportahan, so yun, katulad din ninyo ako, yun. Kaya for me, pagtatrabaho sa abroad, mahirap, pero kung ilalagay mo sa isipan mo na mahirap, lalo ka mahihirapan. Pero kung ilalagay mo sa mahirap pero kaya, yung ganun, depende na talaga sa mindset mo. So yun, at saka kung ni-enjoy mo yung sarili mo, na pag nagtatrabaho ka, iniisip mo na, ang hirap naman ng trabaho ko, di lalo talaga mararamdaman mo yung hirap. Pero kung kahit nahihirapan ka, kaya yan, sige lang, dollars to, yung ganun. So yun, parang ibahin mo yung set of mindset mo, so para ma-enjoy mo or kasi guys, once kasi na sinimulan mo yung pag-abroad, hindi lang 1 taon yan, 2 taon yan, may bansa pa na 3 years pa, or mayroon pa yan na may extend mo pa na matagal. So meron ng iba na sinasabi nila na ang hirap-hirap ng buhay sa abroad, pero bakit marami pa rin bumabalik, or marami pa rin ilang years na rin talaga doon, 'di ba? So kung sinasabi nila na gusto ko nang umuwi,
Yung parang ganun, ayaw ko na magtrabaho abroad, gusto ko na kasama yung pamilya ko, bakit di mo pa rin ginagawa? Di ba? So yun, parang sa akin is, kung nasa situation ka ngayon na nahihirapan ka sa pag-abroad mo, di gumawa ka ng way para magstay ka na sa Pinas, huwag ka na dito, di ba? Kaya kung ikaw na nandito ka na sa abroad, tapos nagko-complain ka ng hirap-hirap ng buhay sa abroad, gumawa ka ng way para maalisan mo yung nahihirapan ka pala, ba't ka pa nagsistay, yung ganon. Yung mga nasa Pinas naman na nagtatanong na kung mahirap ba ang buhay abroad, siguro masasabi ko is mahirap, pero kaya. Kasi kung nawa-wonder kayo na ang hirap pa ng buhay sa abroad, nyo subukan, try nyo, nang malaman nyo, baka naman din dito ang swerte nyo, yung ganon. Yung parang mag-ipon lang kayo ng pera na pang settle down nyo sa Pinas, kaysa talaga nandun na lang din kayo sa Pinas, na yan na lang din talaga yung magiging life nyo, di ba? Kasi same din kasi nung naisip ko nung nasa Pinas ako, din naman ako normal employee lang din naman ako. So, ang buhay ko, routine ko, everyday is ganun. Kasi sabi ko nga sa inyo, 9 years and a half ako sa isang waxing salon. Yung lifestyle ko, yung buhay ko is still the same. Ang routine ko, ganun ang ganun. Walang changes. Tapos nung nag-abroad ako, sa 4 years ko pa lang din naman dito, marami na rin ako kahit pa paano naging achievement din naman. So, sa ngayon, meron pa rin akong yung hinuhulugong lupa, or meron, at least kahit pa paano, mas malaki yung naging yung income ko ngayon, okay. Tapos masaya naman ako, okay naman din yung life ko, gano'n. Yun nga lang, malayo sa pamilya, pero ganun talaga pag mas malaki ang sahod, medyo merong sacrifices, or meron din talagang challenges, ganun. So for me, kung tatanungin nyo kung mahirap ang buhay sa abroad, depende sa mindset nyo. Kasi ang mindset ko is, mahirap pero kaya. Kaya nagsusurvive. So, yun lang guys. Sana kapulutan nyo ng aral. Ayan. Ako ulit ang iyong Auntie Arlene. Bye-bye!